pag-aaralan natin ngayon ay Rightly Divided pang 25 na may pamagat na Kautusan at Biyaya, ano ang kaibahan? At ang mga talata ay Roma Kabanatang 6, talatang 14. Juan Kabanatang 1, talatang 17. Galatia Kabanatang 3, talatang 10 hanggang 14. Efeso Kabanatang 2, talatang 8 at 9. Tito Kabanatang 2, talatang 11 at 12. Katotohanan. Maraming mananampalataya ang nakababasa tungkol sa kautusan at biyaya, ngunit hindi malinaw sa kanila kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Pareho bang paraan ng kautusan at biyaya kung paano nakikitungo ang Diyos sa tao? O may mahalagang pagkakaiba na dapat nating maunawaan? Sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang kasalanan ay hindi na maghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Roma Kabanatang 6, talatang 14. Kung sinabi ng kasulatan na hindi tayo nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya, mahalagang malaman natin. Ano nga ba ang pagkakaiba ng kautusan at biyaya? Right Division Insight. Ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Juan Kabanatang 1, talatang 17. Ang kautusan ay ibinigay sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Ipinakita nito ang pamantayan ng katuwiran ng Diyos at inilantad ang kasalanan ng tao. Ngunit kay Hesukristo nahayag ang biyaya ng Diyos, ang kaligtasang hindi kayang makamit ng tao sa pamamagitan ng sarili niyang mga gawa. Ang kautusan ay nagpapakita ng kasalanan, ang biyaya ay nagbibigay ng kaligtasan. Sinabi ni Pablo, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Roma Kabanatang 3, talatang 20. Ang kautusan ay parang salamin. Ipinapakita nito ang ating kalagayan, ngunit hindi nito kayang alisin ang ating kasalanan. Ang biyaya naman ay naghahayag ng ginawa ni Kristo para sa makasalanan. Hindi tayo inililigtas dahil nagawa nating tuparin ang kautusan. Inililigtas tayo dahil ginawa ni Kristo ang hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. Sa ilalim ng kautusan, ang lumalabag ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat ang lahat ng sa mga gawa ng kautusan ay nangasa ilalim ng sumpa. Galatia Kabanatang 3, talatang 10. Ang problema ay hindi masama ang kautusan. Ang kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. Ang problema ay ang makasalanang tao na hindi kayang ganap na sundin ito. Ngunit, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan na naging sumpa dahil sa atin, Galatia Kabanatang 3, talatang 13. Ang ginawa ni Kristo ang sagot sa problemang hindi kayang lutasin ng tao. Sa ilalim ng biyaya, ang kaligtasan ay kaloob, hindi gantimpala sa gawa. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Efeso Kabanatang 2, talatang 8 hanggang 9. Napakalaki ng pagkakaiba. Ang kaligtasan ay hindi sahod na ibinibigay dahil may nagawa tayo. Ito ay kaloob na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi natin pinagtatrabahuhan ang kaligtasan. Tinatanggap natin ang ginawa na ni Kristo para sa atin. Ang biyaya ay hindi lisensya upang magkasala. May ilan na nagsasabing, kung nasa ilalim tayo ng biyaya at hindi ng kautusan, ibig bang sabihin maaari na tayong mamuhay kahit paano? Hindi. Sinabi ng kasulatan, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos, na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin, upang, pagkakaila sa kalikuan at sa mga pita ng sanglibutan, ay mga buhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa sanglibutang ito. Tito Kabanatang 2, talatang 11 hanggang 12. Ang biyaya ay hindi nagtuturo sa atin na magkasala. Ang biyaya ang nagtuturo sa atin na mamuhay ng matuwid. Si Kristo sa lesson na ito, si Hesukristo ang sentro ng biyaya. Ang kautusan ay nagpapakita na ang tao ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. At ang sagot ng Diyos ay si Kristo. Sa krus, binayaran niya ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinahayag ang tagumpay ng kanyang natapos na gawa. Kaya ang ating pagtitiwala ay hindi sa ating kakayahang sumunod ng sapat. Ang ating pagtitiwala ay nasa natapos na gawa ni Hesukristo. Application.
Huwag nating subukang paghaluin ang kautusan at biyaya bilang batayan ng ating kaligtasan. Hindi tayo nagsisimula sa biyaya at pagkatapos ay umaasa sa kautusan upang manatiling ligtas. Ang buhay Kristiyano ay nagsisimula sa biyaya at nagpapatuloy sa pagkilala sa ginawa ni Kristo para sa atin. Gumagawa tayo ng mabuti hindi upang bilhin ang pabor ng Diyos. Gumagawa tayo ng mabuti bilang bunga ng biyayang tinanggap natin kay Kristo. Common misunderstanding. Karaniwang maling paniniwala kung kaligtasan ay sa biyaya lamang, hindi na mahalaga ang mabubuting gawa. Ang sagot ng kasulatan: mahalaga ang mabubuting gawa, ngunit hindi sila ang dahilan ng ating kaligtasan. Ang mabubuting gawa ay bunga ng kaligtasang tinanggap natin sa pamamagitan ng biyaya. Hindi tayo gumagawa upang maligtas. Gumagawa tayo dahil tayo ay naligtas kay Kristo. I verse to memorize. Sapagkat ang kasalanan ay hindi na maghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Roma Kabanatang 6, talatang 14. Kung may isang katotohanang dapat tandaan mula sa lesson na ito, hindi kautusan at biyaya kundi biyaya. Takeaway. Ang kautusan ay nagpapakita ng kasalanan at ng pangangailangan ng tao sa isang tagapagligtas. Ang biyaya ay naghahayag ng ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Hindi tayo inililigtas ng ating pagsunod sa kautusan. Tayo ay inililigtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pananampalataya kay Kristo at sa kanyang natapos na gawa. Timeline. Kautusan, ibinigay sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Biyaya, ang body of Christ ngayon ay wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Pangunahing katotohanan, mahalagang makilala kung ano ang sinabi ng Diyos sa Israel sa ilalim ng kautusan, at kung ano ang ipinahayag para sa body of Christ sa kasalukuyang dispensation of grace. Paanyaya sa pag-aaral. Hindi namin hinihiling na paniwalaan nyo ang aming sinasabi dahil lamang sa nabasan nyo ito. Hinihikayat namin kayong buksan ang inyong Biblia at suriin ang bawat talatang nabanggit. Tularan natin ang mga taga-Berea na tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung gayon nga ang mga bagay na ito. Gawa Kabanatang 17, talatang 11. Naway ang ating pinakamataas na otoridad ay ang salita ng Diyos na hinahati ng matuwid 2 Timoteo, Kabanatang 2, talatang 15. Ang susunod na pag-aralan natin ay sa rightly divided bilang 26. Ang Sabat ba ay para sa atin ngayon? At kung nakaabot ka sa dulo ng bidyong ito, paki-subscribe, like and share na lang po para marami pa ang makapanood. God bless po ulit and salamat.